Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana ay napagningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao, ang isang sambayanan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ng anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isama po natin sa ating panalangin ang ating mga kababayan na nasalanta o sinalanta ng bagyong Christine. Ano po? Ang daming baha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ikalawa, bago po ang final blessing mamaya, magkakaroon po ng healing prayer para sa lahat. Ikatlo, sadyang kapuna-puna. Kahapon, mas marami yung tao kumpara ng Martes. No? Pero ngayon, mas marami kaysa kahapon. Feeling ko bukas, puno na. Wala na nga lang ako, ano po. Ano ba ang magandang balita tungkol sa pagkabahabahagi? Ano ba magandang balita tungkol doon? Unang-una, kailangan natin tanggapin na mayroong hidwaan na nangyayari sa ating mga pagkatao. Sadyang hindi tayo nananatiling bata. Mayroong hangganan na pagiging bata, binata, matanda. Mayroong hidwaan yun. Hindi ka na bata. Di po ba, no? Pag bata tayo, pinipilit nating tumanda, no? Ilang taong ka na? Pag 12, magte-13 na po. Di ba, no? Pero pag matanda na, 60 ka na. Hindi, 59 pa lang. Di ba, no? Napansin niyo ba yun? Merong hidwaan. Tayo mismo, meron tayong pagkakabahabahagi. Pinaghihiwalay tayo ng sitwasyon. Dati, sama-sama tayo. At yung mga bata, hindi nila maintindihan kung bakit kailangan umalis ang kanilang magulang at sila iwanan sa bahay. Magtatrabaho yung magulang, naintindihan ng magulang yon. Pero ang bata umiiyak, bakit kailangan akong iwanan? Bahagi yon ng pagkakabahagi-bahagi. Hindi naintindihan ng bata. Nagkukwentuhan kami nung minsan kasi meron akong aso na kasama ko sa kwarto. Kailangan ako magpaalam pag ako'y umaalis. Bakit? Pag hindi ako nagpaalam, maninira siya ng gamit. Pagbalik mo, may sira kang sapatos, may ihi ang kama mo. Kaya sasabihin ko, alis ako. Ngayon, matagal ako nawala.
pinaampun ko muna. Ano po? Ang tanong ko ay, kilala pa kaya ako? Ano po? Minsan hindi kumakain. Ano lang ang sikreto? Bigyan mo lang ng damit na nagamit mo. Ano po? Sabi, ay buhay pa ang amo. Di ba ba? Hindi ko alam kung anong mga alaga ninyo. Ha? Ano daw ang pinagkaiba ng aso sa pusa? Yung aso, pag pinakain mo, sasabihin na ng aso, pinakain ako. Diyos siya siguro. Pero pag ang pusa daw pinakain mo, pinakain ako. Diyos siguro ako. Pagkamisan, kailangan nating intindihin ang mundong ating iniikutan. Pag bata ka pa, mas kokonti pang responsibilidad. Pero pag matanda ka na, hindi mo pwedeng iwasan ang responsibilidad. Bakit naghihiwalay ang maraming mag-asawa? Hindi dahil sa babae o sa lalaki, hindi dahil walang pera. Ang number one na dahilan ng paghiwalay ng maraming mag-asawa ay ano? Hindi makaalis sa buhay binata o dalaga. Hindi makabitaw. May asawa na sila, feeling nila, dalaga pa sila, binata pa sila. Ayaw nilang may nagtatanong, saan ka pupunta? Anong oras ka uuwi? Anong gagawin ninyo? Kaya, pag tinanong mo, saan ka pupunta? Diyan lang. Sino kasama mo? Kami-kami. Anong gagawin nyo? Basta. Anong oras ka uuwi? Maya-maya. Wala ka nakuhang matino. Di po ba? Na? Kaya away. Kung kailan tumanda, lalong naging irresponsable. Nakalimutan mo na pag ikaw ay mayroong tinapakan, sadyang mayroong kang iiwanan. If you want to mature, you let go of your child these ways. Whether you like it or not. Sadyang may pagkakabahagi. Naghihiwalay ang magulang at anak dahil ang anak ay kailangan mag-aral. Ang magulang ay kailangan magtrabaho. Naghihiwalay pagdating ng araw dahil meron ng karera ang anak. Ang magulang ay may sariling trabaho. Maghihiwalay dahil nag-asawa ng mga anak. May kanya-kanyang dahilan ng paghihiwalay. Ang unang dahilan ay ang paghihiwalay, dala ng kasalukuyan. Ano pangalawang dahilan ng paghihiwalay? Panahon. Panahon. Pinaghihiwalay ang bawat isa ng panahon. Panahon ng ano? Panahon ng buhay at ng patay. Pag namatay na, ay talagang hiwalay na yon, di po ba? No? Hindi mo na pwedeng bisitahin yon. Hindi mo na pwedeng dalawin yon. Pag wala na, wala na. Kaya habang may panahon, gamitin upang makapiling ang bawat isa. Sapagkat kahit anong pagluha, hindi na magbabalik ang kahapon. Hindi na. Sabi nung iyak nang iyak habang ako'y nagble-bless. Sabi niya, Father, hindi ko alam kung anong gagawin ko. 50 years kami magkasama. Paano na ako? Sabi ko, ano gusto niyong gawin ko? Ipagdasal kong dalawin kayo gabi-gabi. Sabi ng babae, wag naman, Father. Oh, ayaw mong hiwalay, pero ayaw mo rin dinadalaw, di po ba? Mahirap nga naman, di po ba? Hindi na magbabalik. Yung iba sa atin, para mayroong ala-ala. Yung abo, pinaghihiwa-hiwalay. Ginagawang kwentas, ano pa? Nilalagay sa singsing, ano pa? Kung ano-ano. Hinahati-hati ang abo. Alam ninyo,
sa muling pagkabuhay, baka yun bulag, walang ilong, walang kamay. Bakit? Hiniwalay ninyo eh. Pag nakita kayo, kasalanan nyo yun. Di pa ba? Ano? Para saan? Para saan? Yung iba nga, pag nakita, ay, may blue stone. Blue. Sabi, ay, yan daw ay malinis ang kalooban. Ano po? Ang sagot dyan ng mga doktor, sobrang daming gamot ang ininom niyan. Kaya yan mayroong mga blue stone. Ano po? Kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang. Di ba? Paghihiwalayin tayo ng panahon. Ang nakakatakot ay paghihiwalayin tayo panghabang panahon. Yung iba, nasa langit, yung iba nasa impyerno. Tanggapin natin yun. You have to understand that heaven is a choice. Heaven is a choice. Father, pero bakit yung magnanakaw? Magnanakaw nga yun eh. Pinapasok ng Diyos sa langit. Sinabi lang niya, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating na sa iyong paraiso. Di ba? Ay di, araw-araw mo sabihin niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Di ba? Ikalawa, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun. Ano po? So magpapako kayo para sigurado. Di ba? Mahirap yung gusto niyong kunin ang mga bagay na hindi niyo naman pinagsumikapan. 3 paghihiwa-hiwalay. 3 pagkakabaha-bahagi. Panahon, araw, at habang panahon. Tanggapin natin yun. Ano po? Harinawa, magkita-kita tayo sa langit. Di po ba? Ano? Magkita-kita tayo sa langit. Hindi naman ako nagmamadali, pero pwede kayo mauna. Di po ba? Di ba? Pero magandang itanong yan. Itanong ninyo, yan bang asawa mo makikita mo sa langit? Kayo magtanong, kayo nakakaalam. Di po ba? No? Yan bang anak ninyo makikita nyo sa langit? Yan bang asawa nyo makikita nyo sa langit? Yan bang magulang nyo makikita nyo sa... Kayo po ang sumagot. Honestly, what I dream of the resurrection is to see my Father again. I will see you again. I will see you again. Nung amin pong ipinapasok na ang kabaong, sabi ng isang kapatid ko, pwede bang for the last time, kiss ko si Papa? So, tinanggal ang takip. Humalik. At sabi ng isang kapatid ko, see you again. See you again. Iba yung see you soon. Di ba ba? See you again. Magkikita muli tayo. 2 lang naman ang pupuntahan. Alam niyo yun, hindi po ba? Smoking and non-smoking. Mabuti nga dito, palaging aircon eh. Hindi po ba? Malay natin. Hindi natin alam. Hindi po ba na? Baka smoking area. Ano ibig ko sabihin? 4 things you have to remember. 4 things. Number 1, you should make things happen. You should make things happen. Don't wait for things to happen. Alam natin yun. There are 3 types of people. People who make things happen. People who waits for things to happen. And there are people who are not even aware of what is happening. Make things happen. Di ba? Pag nagtawa na, tawa ka rin. Ano daw? Di ba?
Para lang makasabay, no? Para lang makasabay. Kahit hindi naintindihan. Make things happen. You can build your future. Tell your children to build their future. Good health is a choice. You have to understand that. Good health is a choice. Because we are a product of our choices. What you eat is what you become. Whether you like it or not. Huwag mong asahang mahilig ka sa matamis. Hindi ka magiging diabetic. Meron kami isang pari. Katatapos lang ng kidney transplant. At meron siyang TikTok. Gumawa talaga siya ng sariling TikTok. Ang TikTok niya, how to destroy your kidney. Di ba? Talagang, yun ang natutunan niya. Kaya lang, sira na, hindi po ba? No? Kanina, nagtatanghalian, pinag-uusapan, dialysis eh. Dialysis, di ba? No? Whether you like it or not. Habang tayo tumatanda, nararamdaman natin yung mga bagay na hindi natin nararamdaman noon. Si Lolo Densi, si Cardinal Rosales, nung minsan dinalaw ng mga pari, tinatanong siya, Lolo, kumusta ka na? Sabi niya, wala akong sakit, pero lahat masakit. Pag matanda ka na, ganun talaga, hindi ba ba? No? It will come. It will come. It is not enough that you wish for a long life. Live well. Ano sabi ko? Palagi ko ito sinasabi after my stroke. You might have 100 problems. I hope not 100. But whatever problems you have, the moment you get sick, you will lose all your problems. And you will have only one problem, your health. It will become your problem. So take care of your health before it becomes a problem. Stop saying, may gamot naman eh. May mga bagay na sadyang hindi gumagaling dahil sa gamot. Kanina nag-uusap din kami sa pagkain. Sabi ko, well, nagagalit ang mga magulang natin pag sinasabihan natin bawal sa inyo yan. Bawal sa inyo yan, di po ba? Kahit mga asawa, bawal sa inyo yan. Ano sagot nila? Patayin mo na lang ako. Di ba? May gamot naman eh, para pa saan ang gamot. Di ba? Nung kami nakapila sa kainan, pagkatapos ng aming recollection, nakapila. Ang tagal ng isang matanda doon sa unahan. Binibiro namin kasi kaibigan ko na, Monsi, kumusta ka dyan? Ang tagal mo. Sabi niya, hindi magaling itong catering na nakuha natin. Yung kare-kare, walang taba. Diba? Kasi masarap talaga yung taba, no? Yung natutunaw-tunaw ba? Yung paglunok mo, pasok agad sa ugat. Diba? No? Diba? Ay, hinang hinahanap na matanda. Bawal na sa amin yon. Ay sabi namin, bawal ho sa inyo yan, Monsi. Sabi niya, aanihin pa ang gamot kung hindi pwedeng kumain ng bawal. Pare yan, pare. Kaya sumagot ako sa likod, anuhin ang kabaong kung walang patay. Sabi niya, sama mo. Di ba, anak? Huwag niyo nang pagbawalan. Mag-aaway lang kayo. Sabihin niyo lang, bawas araw yan. Pag kinain yan, mababawasan ang araw niyo. Di ba, anak? O sige, kain pa. Bawas araw. Di ba, anak? Mga minamahal na mga kapatid, make things happen. Good health is a choice.
A happy family is a choice. Success is a choice, whether you like it or not. Good things is a choice. Heaven is a choice. Make a choice. Decide. Because we are a product of our choices. Second, believe. Believe in the goodness of God. All things work for good on those who love the Lord. One of my favorites. All things work for good on those who love the Lord. It might not be always happy, but it will always be good. Tandaan ninyo, hindi lahat ng masarap mabuti. Di po ba, no? Kaya hindi lahat ng masaya mabuti. When God directs us, when God chastises us, when God corrects us, it will always be for our good. When our prayers are not answered, and the way we want it to be, it is always for our good. When God delays His answer, it doesn't mean God is denying us of His love. Sometimes we need to grow in the grace of waiting. There are times you cannot stop the rain. But I learned that you can always dance under the rain. Yung mga bata ba nag-aalala kung umuulan? Hindi. Naglalaro sa ulanan. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, believe that God has something good for you. Pray. If things are not happening, pray more. If God is not answering your prayer, pray harder. Pray harder. If you look at the ceiling, your prayer must penetrate that ceiling. You pray with faith. You pray. Mahirap yung hindi tayo nagdadasal. Sapagkat sadyang sinabi ng Diyos, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open unto you. Lahat ba ng bulag pinagaling ng Diyos na alam naman ng Diyos bulag? Hindi. Pag lumapit ang bulag, tinatanong ng Diyos ang bulag, what do you want me to do for you? I want to see. I want to walk. Kailangan mo sabihin, kahit sabihin mo, alam naman ni Lord. No. You have to say it. Don't wait for things to happen. Make it happen by believing in a God you worship. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Sometimes, the most powerful prayer are prayer said from the heart without words. Merong Mother Butler do sa unang parokyang pinaglingkuran ko. Alam ko love na love ako na. Matagal yung na-stroke. At nabalitaan niyang na-stroke ako. Noong sinabi sa kanyang anak, ng kanyang anak sa kanya, Nay, si Father Dave na-stroke. Nasa hospital. Agad-agad, kahit siya ay nasa kanyang kama, tinawag niya ang kanyang mga anak. Sabi niya, manalangin tayo, manalangin tayo. Kapit kamay, kapit kamay. Sabay-sabay nating banggitin sa Diyos. Bless us, O Lord, in these thy gifts. Gumaling naman ako. It is what is in the heart, not in the words.
Perhaps that is the most sincere prayer she can utter. At yung mga anak, nanginginig silang ganyan. Bakit? Ang hirap pigilin ng manalangin na bless us, O Lord, para sa may sakit. Hindi po ba? My dear friends, my brothers and sisters, as I have said, will your children pray for you when you have not taught them how to pray? Hello. Think about it. Think about it. Make things happen. Believe in a God who blesses us. Third, put love in what you do. Put love. Because it is love that gives us the passion to continue. Without love, we easily surrender. Without love. As I've said this many times, love is to order ourselves for the good of the other. When you love what you do, regardless how difficult, we call it passion. When you do difficult things that you do not love, you call it stress. Without love, life will become stressful. Raising your children without love becomes stressful. Going to work without love becomes stressful. And you will die because of your stress. Put love in the things you do. Put love. Pag wala ng pagmamahal, nakakapagod na talaga. Kaya pag kayo'y napapagod, itanong nyo lang, dahil ba walang pagmamahal o matanda na lang ako? Di ba? Ano? Father, ano ba basehan pag matanda na? Isa lang ang halimbawa ko dyan. Pag ikaw ay hindi na nakakapatay ng lamok, matanda ka na. May lamok, ay hindi mo inabot, matanda ka na. Wala na. Bakit ba nababasag ang mga baso, ang pinggan na hawak mo? Dahil ba clumsy ka? Hindi. Mahina ka na. Mahina ka na. Yung nilalakad mo na 15 minutes noon, hindi na 15 minutes ngayon. 30 minutes na. Bakit? Mabagal ka na eh. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Make things happen. Believe in God. Put love in what you do. Whatever. Because the moment you lose love, everything will become stressful. Even prayers, even going to church, even talking to God becomes a burden. But when you are in love, maiksi lang ang oras. Di ba? Ang halimbawa ko palagi dyan, yung aming bunsong kapatid na babae. Isa lang ang babae, bunso. Ano po? At sinasabihan namin yon. Pag magde-date sa gabi, uwi ka na ng alas 10, ayun ang kainitan ng date eh. Di ba, no? Darating yung manliligaw, makikita kami 5 lalaki nakaupo doon, kasama ang tatay namin, pang-anim. At ang mukha ng nanay kong masungit. Gandang gabi po. Kulang na lang may magsabing, anong maganda sa gabi? Wala. Sasabihin namin sa kapatid, umuwi ka alas 10 ha? Uwi na alas 10, sira ang mukha. Sira ang mukha. Anong una niyang gagawin? Kukunin niya ng telepono. Dadalhin sa kwarto. Ha? Kasi pag nandun siya, pagkita namin siya, alam niyang inaalas ka namin siya eh. Pero alam mo, pag in love,
hindi nagsasalita. Naranasan niyo yun, di ba? No? Hindi mo alam kung nag-uusap pa sila. Ano? Di ba, na? Pag in love talaga, gano'n. Di ba? Gusto mo, katabi mo palagi. Pag ama namin nga, hindi ka nakaganon eh. Nakaganon ka eh. Lord, hipuin mo ang puso niya. Makita niya ako. Di ba? At sasabihin mo pag lumingon ka, akin. Di ba, na? Ngayon, ngayon, nalalaki ng mata ng misis mo, di mo pa rin makaintindihan, di ba ba, na? Kaya sikip sa simbahan eh. Bakit? Nung unang kayo magkatabi, kuskusan mga braso nyo. Kahit mainit, di ba, ano? Naglalatiti yung pawis yung ganyan, di ba? Nung kinasal kayo, may bagay sa pagitan. Ano? Huwag kang dikit ng dikit, ang init eh. Nawala na ang pag-ibig. Nawala na. Make things happen. Believe. Put love in what you do. And fourth, hope in God. The moment you lose hope, you will die. Without hope, we will not persevere. Try to remove hope in your life. With love, with aspirations, with belief, you will die. Faith is hoping to see what we believe. But the gift of faith is to see what we believe. Makikita ko pagdating ng araw. Again, dagdagan ang pag-asa. Ang Tagalog ng hope ay pag-asa, hindi pangarap. Dagdagan ang pag-asa. Darating din yan. Matatapos din yon. Di po ba, ano? Mamamatay din yan. Di ba? Masyado mong hinahayaan ang sarili mong maapektuhan ng mga tao sa paligid mo. Do not allow people to rob you of your joy. As I always say this, do not give anyone the permission to make your life miserable. You are miserable because you have given other people to make your life miserable. Don't allow people to make your life miserable. Worse, do not allow things to make your life miserable. Di ba? Umulan lang, sumama ang araw mo, magdala ka ng payong. Di ba? Ang tagal mo na dito sa Emirates, nagrereklamo ka pa rin mainit. Ano ka? Mas mainit sa impyerno, tandaan mo. Di ba ba? Ano? Di ba? Nagpapasalamat nga ako sa mission ngayon eh. Malamig eh. Ano po? Maagal lumabig ngayon, no? Noong mga dating mission ko, parang nasa impyerno na eh. Tanda ko nun eh. Nagutom ako. Ay, marami nga po palang salamat sa nagbibigay ng pagkain. Ano po? Sobra. Ano po? Mahirap po yung marami kinakain, nakakalimutan na sasabihin. Kaya, may isang mission nun, nagutom ako. Tiningnan ko yung temperature sa labas, 45. 45. Pero tinitingnan ko sa bintana, may mga tao naman sa labas nakaupo.
sa may kalsada. Hindi siguro ganun kainit, ano? Sabi, sino yung mga yun? Mga Nepalese daw. Ano po? Sabi, feeling ko, malamig. Pagbukas ko ng pinto, parang horno. Mahirap namang maglakad ako ganyan, papunta doon sa mall, natumba ka sa daan, di ba? No? Na-news ka, pare, natumba. Di ba? Sabi ko, di bali na lang magutom kaysa ma-news. Di ba? Again, my brothers and sisters, regardless where you are, how young you are, how old you are, how many years do you still have here, still four things matters. Make things happen. Sabi nga nila, when is the best time to plant the tree? To plant a tree? Ang sagot ay, 20 years ago. When is the next time to plant a tree? Today. Today. Why? Because you will never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Do not forget that. You will not eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Make things happen. Believe in God. Put love in the things you do. And do not forget to hope. Amen.